Hi and welcome back dito sa Learn Technology Today. Ako ang inyong instructor, si Michael Tan. Ang pag-uusapan naman natin ngayon is gaano ba ka-legit si Learn Technology Today. So, explain ko sa inyo kung ito ba ay legit talaga and then pwede ba itong masabing scam. So, hindi ko na nga lang gaano i-elaborate or sabihin na natin, hindi ko na masyadong pagagandahin ng presentation. Isasabihin ko na sa inyo, direct to the point ang kailangan nyo malaman about Learn Technology Today at pati ang instructor. Marami kasi nagtatanong, tayo ba ay legit? Baka kayo ay scam, so hindi sila nag-enroll at hindi sila nagtatry sapagkat marami ngayon talaga ay scammer. Pero hindi kasali si Learn Technology Today doon sa mga scammer at I will tell you why. Nag-start ang Learn Technology Today year 2021. No? Nung nilabas natin yung USB flash drive, ito ay maliit na flash drive lamang na sinasaksak sa computer and then magra-run na yung program. Marami sa mga estudyante na nag-avail noon, nabibili kasi yun dati sa Lazada at Shopee, na wala pa tayong website. No? Marami sa mga estudyante noon ay hanggang ngayon naka-enroll pa rin sa ating mga bagong trainings. At ito nga, lumipas sa mga taon, nagkaroon tayo ng website. Ito na yung learncomputertoday.net o .com. Makikita niyo po yun. Pero just recently ay binago natin. Nag-upgrade tayo at ginawa natin itong Learn Technology Today. Para hindi lamang computer yung sakop, kundi buong technology na. At dito nga, na makikita ninyo sa ating mga information, Learn Technology na ang nakalagay. At hindi lang yun, meron siyempre tayong mga documents, legal documents, yung ating SEC, kung saan ay naka-register tayo under Educational Support, Training and Development bilang Learn Technology Today Co. Limited. No? So ito ay isang partnership. No? At of course, meron tayong BIR. Makikita nyo naman yun dyan. Ano? Learn Technology Today. Ayan, yung ating Co. Limited. So yan ay mga patunay na tayo ay hindi scam. No, hindi tayo basta-basta lamang na nagtayo lamang ng online store o online course tapos humihingi ng pera tapos magbabayad kayo and then pagtingin niyo sa mga courses ay mga basic lamang, mas maganda pa sa YouTube, no? Mas maganda pa sa ibang mga website na free, no? Dito sa Learn Technology Today, punta tayo sa part na kung saan yung ating mga matututunan ay ano nga ba? At sino nga ba una yung instructor? Sino ba ako para sa inyo? So I don't want this to become parang sabihin natin bragging portion, yung magyayabang. No? Actually, for so many years, hindi talaga ako nagpo-post, hindi ako naglalagay ng mga pictures, hindi ako mahilig sa pictures ever since. Kaya wala akong may papakita ng mga pictures na nasa nasa let's say sa isang company no, nag-work as a programmer, as a production engineer at iba pang mga positions sa company. But I will tell you a little background of myself. So ang aking IT experience ay nasa 28 years na. No? So nag-start ako 1990s. Maaaring sabihin nyo, hindi ka panipaniwala pero may edad na po ako. No? Hindi ako bata. Hindi na ako bata. No? That's why isang reason bakit hindi ako nagko-compete sa ibang mga influencer vloggers ngayon. Kasi unang-una, hindi naman talaga ako vlogger. No? And pangalawa, is hindi naman talaga content creation ng aking goal. Sa aking career, ay bibihira ako mag-post maski sa Friendster dati. Alam ko inabot ng iba sa inyo yun, Friendster. So hindi ako masyado nagpo-post sa mga ganon and even Facebook. But right now, I have the sabihin na natin motivation and challenge na kailangan kong harapin, na kailangan nyo akong makilala. And this is the time that I would share sino nga ba ako bilang inyong instructor. So kagaya na sinabi ko, I have 28 years na experience sa IT. Nag-aral ako ng COBOL programming 1998 sa Data Pro Computer School sa Pasay. Kung kayo ay taga Pasay at ngayon makikita nyo Datamex na yata ngayon yung pangalan niya. So ang sadly yung record kasi ng ating school dyan sa Data Pro ay hindi naman siya CHED registered kundi siya ay vocational skills, no, training Data Pro. No, ngayon Datamex na. So yung 1998 na yan, dyan na ako na-expose sa mga computers, electronics, no? Meron din akong background sa electronics sa IETI, no?
sa Pasay din, sa may Rotonda, no? Diyan ako nag-aral ng Electronic System Technology. And yan yung reason kung ba't ako nakapasok sa mga company as system technician, no? Sabihin na natin production engineer, no? Hindi lang kasi yun basta sa college background kundi yung galing mo talaga, no? Yung iyong kakayahan to troubleshoot systems, to program systems, and of course yung sabihin natin production, no? Nag-work ako diyan sa EPSA, no, bilang production engineer. EPSA sa Cavite yan, ano? Sa Hayakawa, sa APC, no, sa Light-On Image Corporation, mga electronics at mga ano yan mga computerized system. So diyan ako nag-work na matagal. And year 2000, no, ngayon 2026 na, year 2000 nag-start na ako mag-freelance, no. Nag-work ako bilang IT, no, sa mga offices, freelance pupunta ako doon to set up their networks and set up their computers, yung kanilang mga servers, no. Yun yung aking naging work by that time. And also I started doing web development. No, nag-start na ako mag-web development sa mga hospital, sa mga opisina, no. And marami pa, no? Marami tayong naging business, naging IT support. In other words, yun na yung naging source of income natin, bumuhay sa atin at sa ating pamilya. At ito na yung nagpatuloy na ako, no? Since then hanggang sa ngayon. And of course, hindi naman natapos doon yung ating buhay, no? Hindi naman natapos doon yung ating mga ginagawa regarding technology. Ay nag-upgrade pa tayo ng maraming upgrades sa knowledge and skills. So nag-aral din ako, no, just recently lang, no, itong year 2025 graduate ako bilang sabihin natin computer science, no. Nag-graduate ako sa computer science, no. Computer scientist sana sasabihin ko computer scientist, kasi kung computer engineering ang nagiging output nila is computer engineers, computer science is computer scientist. Yun yung isang basic connotation niya. At napag-aralan ko sa computer science dito sa Los Baños, no, yung kung ano ba yung AI, no? Yung AI hindi lang talaga pa-type-type yan, malalim yan, no? Kailangan mo mag-train ng sarili mong model. At hindi lang isang branch yan, napakaraming branch ng AI at ganoon din ang machine learning. Yan yung isa sa mga naging mahirap kong thesis, no, during this time, kasi unang-una sa edad ko, may edad na ako, kasabay ko mga bata pa, but we were able, the partner kami, to pass our thesis one time, no. Hindi kami nagre-defense, isang beses lang pumasa kami, and with the grace of our instructor, napakabait nila, ang dami kong natutunan sa kanila, at doon ko nalaman ano ba yung mga dapat kong matutunan this year sa panahon natin ngayon. Kasi dati COBOL programming pa lang malalaking computer yung gamit ko dati, green screen, yung mga ginagamit namin drive is floppy drive, no, yung malalaki, no, kung makikita nyo dyan sa yung screen, yan yung aming mga computers dati. But right now ay kakaiba na, no, yung mga computers. But yes, updated tayo sa technology, no. Nasimulan natin yung Pentium 3, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, nagbi-build tayo ng system niyan dati. Kung kayo familiar dyan, no, magkalaban na yan, AMD products at saka yung Pentium products. At ngayon nga, meron na tayong Intel i7, i9, no, may mga generation pa. So lahat yan nasubaybayan ko during my sabihin natin freelancing times, no. At personally, nag-build ako ng ganyang mga sabihin natin system. And that's why ngayon nakatapos nga tayo ng computer science, na update tayo with machine learning at mga latest technologies, ay nag-aral din tayo ng masteral, no, sa same school din, Los Baños campus, no, ng master's degree sa IT naman, no. At ang major natin is intelligent systems, which also involves machine learning at AI, robotics, at napakarami pa kasi intelligent systems yan. So ginagawa ko to hindi para pumasok sa academics, no, at ginagawa ko to kasi gusto ko ring i-share, no, sa ating mga kababayan, sa mga Pilipino, kaya nga ang training natin ay Tagalog. With all these years, 28 years, no, ng IT experience, and nag-aral pa academically. At hindi lang yon, kung titingnan ninyo yung comment dyan sa baba, may link dyan sa aking Coursera, no, nag-training din ako sa Coursera.
at yung aking mga nakuhang badges, certification from IBM, from Google, IT support. At hindi lang din yan, meron din akong LinkedIn training. Meron tayo kasing LinkedIn training o LinkedIn Academy, nakalimutan ko na yung pangalan. Napakarami kong courses na tinapos dyan. Meron din Cisco, etc. etc. So bakit, may nagtanong nga sa akin bakit kailangan mo mag-aral pa? Nabash pa nga ako isang beses personally. Sabi niya, bakit ganon? Kailangan mo pa mag-aral na mag-aral, marami ka nang natapos. Sabi niya sa akin, personal yun sinabi. Sagot ko sa kanya kasi gusto kong matuto para i-share. No? At yan yung reason bakit nabuo si Learn Technology Today, Learn Computer Today, formerly. No, kasi noong mga panahon na yan, ang daming scam na courses. Hanggang ngayon, scam pa rin. Nag-enroll ako sa kanila at hanggang ngayon ay active pa ako sa ibang mga groups nila. Nakikita ko na talagang iniinganyo nila ng tao mag-enroll, magbabayad ng mahal o mura, sabihin na natin, and then pag open mo, mas maganda pa talaga ang YouTube. That's the reason why I created Learn Computer Today na ngayon Learn Technology Today. Why not offer legit courses? No? Yung ang dami ko ng experience and ang dami kong training na ginawa. Ang purpose nito is sana, para sa akin na lang sana, but now I can see na napakaraming scam sa Facebook, at napakarami pang scam na under ng VA, virtual assistants, na talagang pinababayaran lang sa tao and then nagbibigay ng mga useless materials. So, para sa akin, hindi na makatao yan. Yung mga Pilipino, tayong mga Pilipino, nagpapakapagod tayo. Yung iba sa ating gustong talagang umangat sa buhay, nahihirapan talaga sa trabaho. Kasi naranasan ko yan, 8 to 5 na pasok, At kaya nga ako nag-freelance kasi doon sa aking work bilang production engineer sa Light on Image, araw-araw ako pumapasok, araw-araw na kailangan mag-time in, time out, nakapapagod ka sa kakalakad kasi kailangan mo tingnan yung mga systems, and then nakakapagod din masermonan ng boss mo kahit di ka naman kasali sa dapat sermonan, and of course yung traffic, napakaraming problema, at higit sa lahat yung sweldo, fix na yan. Kahit malaki sweldo mo, malaki naging sweldo ko noon around siguro year 2020 2001 ba? 2001, ganyan, 1990s, ganyan. Ang sweldo namin is around 20 plus lang, 20,000, mga 25,000, ganyan. So hindi na yung tumaas. So that's the time na sabi ko, mag-freelance na ako para mas maraming magawa at mas maraming income. At yun nga nangyari. Hindi ko naman sinabing yumaman na ako by that time, but marami ding nabili. At marami nakasupport na mabuti sa pamilya at maging sa mga relatives. Nakabili kahit paano ng motor, papalit-palit ng motor, and then sasakyan, palit-palit ng sasakyan. Pero siyempre, masasabi ko hindi pa rin ako mayaman. Kasi pag sinabi kong mayaman na ako, tapos makikita nyo, hindi naman talaga sobrang yaman, parang ko lang kayo, niloloko. So, let's say average lang na hindi naman hirap na hirap. At yun nga, itong mga reason na to kung bakit, itong naging reason kung bakit ginawa ko sa Learn Technology Today. As you can see, hindi naman mahal yung ating mga courses. And take it or leave it, hindi natin pinipilit kung sino man ang gustong mag-enroll. Kasi ang totoo dyan, kapag in-enroll mo to, tiyak may matututunan ka. Na hindi mo na kailangan daanan yung 28 years ko ng IT sa IT. At hindi mo na rin kailangan mag-aral ng computer science, ng AI, ng machine learning. Hindi mo na kailangan mag-aral sa college ng masteral kasi dito pwede na kitang i-coach at turuan ng mga kailangan at importanteng bagay para ikaw ay maging freelancer din. Noon sa aking buhay ay madalas na tinatanong ng mga kumpanya, ano natapos ko doon sa kumpanya at ano yung mga skills kapag ako ay nag-apply. Pero kapag dating na sa client, hindi natin na tinatanong kung saan ako graduate, kung ano ba yung natapos ko, hindi nila tinatanong. Ang tinatanong nila, kaya mo bang gawin? And yes, napakarami kong naging mga kliyente sa US based, mga US based, Australian based, and even dito locally. May mga local stores tayong natulungan, ginawa natin sila ng website, ginawa natin sila ng system para sila ay maging, at itinurn over ko sa kanilang mga local IT. Nag-train din ako ng IT nila.
no? And even until now, may mga client pa rin ako na nagfa-follow up sa akin. Pero ngayon, ang concentration ko ngayon ay nasa Learn Technology Today. I have created 3, no, na mga sabihin natin training. Una is yung full stack web development, which is also I am an expert dito sa field na to. Pangalawa is software development, which is also ito yung aking background talaga ever since COBOL programming, mga programming languages, and even itong WordPress. So, itong WordPress ang nagdala rin sa akin ng napakaraming client. Itong tatlo na to na ino-offer natin sa Learn Technology Today, hindi siya ginawa basta lang. No? Hindi siya YouTube grade and even Coursera. As you can see, sa link ko sa baba ng video na to, mayroon ako diyang mga link na magpapakita sa inyo ng mga natapos ko sa Coursera. Ibig sabihin, hindi nyo na rin kailangan daanan yung mga training niya, but you can also enroll them. Dati walang bayad yan, free yan, pero ngayon may bayad. So I will just share with you, no? Kung ikaw ay interested talaga maging developer, this is your chance to understand and learn, no? Ano ba yung mga importanteng bagay na dapat matutunan mo. Kasi kung aaralin mo yan, kung dadaanan mo yung parehong dinaanan ko, it will take you 20 years din, no, bago matutunan lahat yan. So, ang pinaka-goal ko dito sa Learn Technology Today, ang pinaka-goal ni Learn Technology Today is to share na skills na meron ako at knowledge, and then magamit mo sa'yo. Para sa'yo yan eh. Pag nag-enroll ka, you will just use the system. You will just, sabihin natin, sabihin natin, in return for the skills na isi-share sa'yo, in return, no, for the gratitude na itinuturo sa'yo yung mga technique, yan yung bayad mo. Hindi ganun kamahal. Kung ibibigay ko to ng free, kasi mayroong magsasabi, mga nagko-comment, and even nagme-message, sabi nila, sana daw free. Well, sa totoo lang, magkakatrabaho ka dito. Kikita ka ng malaki, and even 6 figures, 100,000 plus yung kikitain mo per month. Kung ikaw ay ma-hire sa company, kung magtatayo ka ng sarili mong startup business, kung ikaw ay gagawa ng product mo, digital product, lalampas pa sa 100,000 ang pwede mong kitain. And then, gusto mo free lang, no, makuha. Gusto mo free makuha, and then, pagka ikaw na ang gagawa sa iba, magpapabayad ka. So, unfair yun. You have to pay for the, sabihin natin, itong mga techniques, no, tips, and even tricks, and the foundations na dapat mong matutunan regarding sa mga dapat na magkaroon ka, no, ng mga katangian, and then the skills of being a developer. Pero don't worry, may free naman tayo to try. No, tingnan niyo muna yung mga free courses natin diyan, at hindi naman tayo nagbibiro. At as you can see, I am not competing with other bloggers and content creators. Napakaraming mga content creators at hinahangaan ko sila. Nandiyan si Boss Rod, nandiyan si Pastor Java, no, si Saksi di Java, no, si Phrase, no, and then yung iba pa, napakarami nating mga Filipino bloggers and even Filipino developers na follower din ako. So, nag-enjoy ako bilang follower lang. I don't contend with them or compete with them. I just learn, no? I just want to learn, no, yung kanilang experiences na karamihan doon ay nadaanan ko na. So, it's not about the money. It's about sharing. No, kung ano man yung aking natutunan, i-share ko sa inyo. And in return, you have to sabihin na natin, pay something para kahit papaano, in return, meron din akong sabihin natin na give and take lang. No, maging give and take tayo. Gagamit tayo ng system, meron tayong online system, and then yung inyong mga projects, may personal feedback ako, pwede kayong magpa-consult sa akin, at pwede kayong magtanong, no, personal na mga things about pagiging developer and yung inyong project, no. Ako ang magki-criticize at magbibigay ng more tips para sa improvements, no, at matututo talaga kayo. So yan yung ating legitimacy topic dito sa Learn Technology Today. You can check the links, no, yung aking LinkedIn Learning ay iba pang learning links, papakita ko dyan sa comment section and even sa description. So you can verify it yourself. So yun lang for now, and thank you so much for listening. Kung natapos nyo to, maraming salamat at interesado kayo to know Learn Technology Today at ang instructor. Muli, ako si Michael Tan, ang inyong instructor. Bye-bye po.